Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magstay na. Excited na po ba tayong sumamba sa ating Panginoon? Amen! Palakpakan po natin ng Diyos na tapat at kailanman hindi nagbago. This is the day that the Lord has made. Ang araw po na ito ay araw ng ating pamamahinga sa Kanyang presensya. Purify our hearts. And purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold and pure gold. Refiner's fire, my heart's one desire, and my heart's one desire is to be holy, is to be holy and set apart for you, Lord. I choose to be, I choose to be
Hallelujah, Lord. We give you praise, we give you honor, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa magandang umagang pinagkaloob mo sa amin. Tunay, Panginoon, sa araw na ito, nararasan namin kapangyarihan, kalakasan, proteksyon mo sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy kaming papurihan ka, pasalamatan, luwalhatiin ka sa araw-araw naming buhay. Sa umagang ito, patuloy kaming nagpapakumbaba, nagpapasakop, anumang karumit kasalanan ng aming nagagawa. Linisin mo ang aming mga puso, i-prepare mo sa aming pagsamba, Panginoon. Tanggalin mo ang mga hindrance sa aming mga puso upang malaya kaming makapagpuri, makapagsamba, Panginoon, sa umaga. Salamat, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan kami sa ating kalagitnaan. Take complete control ang gagawin namin, Panginoon, sa umaga ito. Patuloy ikaw ang kikilos sa bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord, salamat. Patuloy pinagkakatiwala namin mula simula hanggang matapos ang gawain namin ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, at maging ang maghayag ng iyong banal na salita ang aming Reverend Pastor Peter Obiana. Bigyan mo siya ng kalakasan, karunungan. Tago mo sa iyong krus, ikaw po ang magsasalita sa pamamagitan niya. Anuman ang first revelation na kanyang papahayag sa umagang ito ay patuloy mo siyang samahan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, cover us with your precious blood at patuloy sinasawatan namin anuman ang mga gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, sa aming gagawin ito ay sinasawatan namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ikaw, Satan, wala ka ng kapangyarihan gambalain ang gawain mo sapagkat ang Panginoong Jesus lamang ang may taas. Kaya salamat, we declare your kingship, your lordship, victorious sa umagang ito. Sa inamin binabalik ang mataas, papuri, pagdakilan, pasasalamat sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Pwede po ba nating isigaw? I will trust you. Hallelujah! Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. We praise you, Yahweh. Praise you, oh Yahweh, for your goodness.
Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my footman in the fire, time after time. Born of His Spirit, born of His Spirit, washed in His blood, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, so I trust in God, my Savior
Savior, He will never fail. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Thank you, Jesus. You will never natin na patuloy po nating sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang buhay at banal na salita. Okay. Sa oras pong ito ay nais kong ibahagi ang salita ng Panginoon na pinamagatan po nating God never fails. Nakikita po ba natin sa taas? Meron kayong nilagay na, no? God never fails. At makibukas po kayo sa aklat po ng Unang Hari, Kapitulo 8, talatang 54 hanggang 61. Okay? 1 King chapter 8, verse 54 hanggang 61. So, tayo lahat ay sumandaling tumayo at igalang po natin ang pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. Nakaluhod si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at nakataas ang mga kamay samantalang nananalangin. Nang matapos ang kanyang pananawagan kay Yahweh, tumayo siya at sa malakas na tinig ay binasbasan ang buong Israel na nagkakatipon doon. Purihin si Yahweh. Tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng kapayapaan ang bayang Israel sa lahat niyang mga pangako kay Moses. Wala isa mang nasira. Sumaatin nawang lagi si Yahweh ang ating Diyos gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag nawa niya tayong pabayaan o itakwil kailanman. Tulungan nawa niya tayong maging tapat sa Kanya upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga batas, tuntunin at hatol, gaya ng ipinag-utos niya sa ating mga ninuno. Manatili nawa araw-gabi sa harapan ni Yahweh itong aking panalangin upang sa bawat araw ay pagkalooban niya ng katarungan ang kanyang alipin at ang kanyang bayang Israel ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sa gayon, malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na si Yahweh ay Diyos at liban sa Kanya ay wala ng iba. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos, sundin ninyo ang Kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa Kanyang buhay at banal na salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na po. God never fails. Sa Tagalog, ang Diyos po ay hindi nasisira sa Kanyang pangako. Ang katapatan ng Diyos, lalong-lalo na sa Kanyang mga salita ay patuloy po nating mapanghahawakan at kailanman ni isa man mga ipinangako ng Diyos, lalong-lalo na po sa mga lingkod niya nung unang panahon, ang bayang Israel. At dito po sa verse 56 ay binanggit ni Haring Solomon sa lahat ng mga taga-Israel o yung bayang pinili ng Diyos
na binanggit niya rito sa harapan ng bayang pinili ng Diyos ay pinagpala niya ang Diyos. Na kung saan binanggit niya na purihin ang Diyos. At pinatunayan niya na ang mga nangako sa kanila noon, lalong-lalo na sa kanyang lingkod na si Moses. Ngayon, gusto ko pong tignan po natin, ano ba yung ipinangako ng Diyos kay Moses? Sa Leviticus chapter 26, tignan po natin, ay ano po ba ang ipinangako rito? Na kung saan hindi nasira na sinabi ni Haring Solomon. Sapagkat kung titignan po natin, sa dinami-dami na ng mga namumuno sa bayang Israel, ay hanggang sa panahon ni Haring Solomon ay naaalala niya kung ano yung ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. Kaya sa Leviticus chapter 26, verse 3 hanggang 13. Tingnan po natin kung ano po yung ipinangako, lalo na po dun sa verse 13. Ang sabi po rito, kung susundin ninyo ang aking mga utos, ang Diyos po ang nagsasalita sa mga Israelita. Kung susundin ninyo ang aking mga utos at tutuparin ang aking mga utos, paulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim, ay gumigiik pa kayo, sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Tignan po ninyo yung pangako ng Diyos sa mga Israelita. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100. Tingnan ninyo, 100 out of 5. Mantakin niyo yun nung panahon na yun. Verse 6, nasa na ba ako? Verse 8, sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. 100 versus 10,000. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami. Patuloy kong pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Tingnan po ninyo yung ano ng Panginoon. Patuloy kong pagtitibayin ang kasunduan ko sa inyo. Ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maimbak lamang ang mga bagong ani. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Verse 12, ako'y inyong kasama saan kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, verse 13. Ako si Yahweh, yung declaration ng Diyos. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto, pinalaya ko na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Tignan po ninyo. 3 P. Kung paano ang Panginoon ay nangako, nakipagtipan sa mga Israelita ang Diyos, yung kanyang proteksyon, yung kanyang provision, at yung kanyang providence. Pag sinabing providence, yung kanyang pangangalaga. Yung kanyang provision,
yung kanyang pagtugon. Nakita ninyo? Meron pa sila, ilalabas pa nila yung luma. Kasi bakit? Para ilagay yung mga bagong ani. Sobra-sobra. Ibig sabihin, hindi sila kukulangin. Ang Panginoon ay pinuproteksyonan niya ang kanyang bayang pinili. Tingnan po ninyo, out of 5 versus 100. Out of 100 versus 10,000. Grabe oh. Hindi ka ba mamamangha nito kung paano ang Panginoon ay pinoproteksyonan niya ang kanyang bayang pinili? Kung paano yung provision ng Diyos na kung saan binibigyan niya ng mga pangangailangan ng kanyang bayang pinili at maging yung pangangalaga ng Diyos. Araw-araw. Araw-araw. Alam niyo po ba itong binasa natin sa 1 King chapter 8 ay ito po yung nang iandog o italaga ni Hari Solomon yung templong ginawa niya. Alam niyo po ba na punong-puno ng kalwalatian ng Diyos at napuno ng ulap yung templo. Halos hindi makagawa ang mga pari, ang mga saserdote. Bakit? Kasi punong-puno ng ulap yung templo. Ibig sabihin, yung kalwalatian ng Panginoon ay nanahan doon. Kaya nga kung tutuusin, alam niyo po ba, bakit ang liit lamang nung templong itinayo ni Haring Solomon, pero nandoon ang Diyos? Alam niyo po ba na kapag tinignan po natin ang ilustrasyon ng kalakihan ng Diyos, ang langit, ang kanyang trono, at tungtungan lamang po niya ang daigdig. Kaya tingnan ninyo, nung sinakop ng kanyang kalwalatian yung templo, halos hindi makagawa ang mga pari dahil nanahan ang presensya ng Diyos doon. Kaya nga si Haring Solomon ay nanalangin at sa kanyang panalangin ay talagang dumalangin siya sa Diyos. At matapos siyang manalangin ay binasbasan niya ang bayang Israel. At sinabi niya sa bayang Israel na kailanman at wala nang liban sa Diyos, wala nang ibang Diyos liban sa Diyos na nangako at hindi nasira ang kanyang mga pangako. Brothers and sisters, kung sinasabi ng lumang tipan na ang Diyos ay Diyos ng pangako ng nakaraan, the God of promise. Kung nangako ang Diyos sa lumang tipan, sa bagong tipan, ang Diyos din po ay nangako sa atin. Bilang mga spiritual Israelites, bagamat hindi po tayo bayang pinili, pero dahil tayo ay sumampalataya kay Kristo, naging bayan na rin po tayo na pinili ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay mga spiritual Israelites. Kaya kung mapapansin po ninyo, gusto ko pong makita po natin yung pinangako ng Diyos because the God of yesterday is a God of today. Amen? And He is also the God of tomorrow. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya nga po, ang Diyos na nangako noon ay hindi nagbago. Parehas lang po. Amen? Kung ano yung kanyang pagpapala, kung ano yung kanyang proteksyon, kung ano yung kanyang pangangalaga sa kanyang bayang pinili noon. And until now, hindi nagbabago. Hindi kailanman nasira yung mga sinabi ng Panginoon. Kaya kapag tinignan po natin ito, nakakamangha. Hindi po ba? Kamangha-mangha. Biro mo saan ka makakita, pangakuan ka ng Diyos. Alam niyo po ba nung unang panahon, ang mga ubas, 2 tao po bumubuhat. Nung unang panahon,
Yung ipinangako ng Diyos na pagdadalhan ng Diyos sa kanya, 2 tao ang bumubuhat sa isang buwig. Ngayon po, 2 pa rin. 2 daliri na isang buwig. Pero gayon pa man, ito po ay ilustrasyon ng God's abundance blessing. Kaya nga, kapag tinignan po natin ito, sa Leviticus chapter 26 verse 3 to 13, sa verse 13 ay pinatunayan ng Panginoon, o sa verse 11 hanggang 13, pinatunayan ng Panginoon, sabi niya, maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Saan yun? Ay, sa ano? Sa children. Biglang pumasok yung ano nila. Okay, maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Tingnan niyo, yung providence ng Panginoon. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta, ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo at ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto, pinalaya ko na kayo kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Brothers and sisters, tingnan po ninyo itong spiritual na paglaya ng mga Israelita nung unang panahon at sa panahon po natin ngayon kung paano tayo pinalaya ng Diyos. From slavery of sin, pinakita ng Panginoon yung kanyang pangako. Alam niyo po ba sa Romans chapter 5 verse 8, kahit na tayo ay makasalanan, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kahit na tayo ay makasalanan, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At yung kanyang pangako na tayo'y palalayain doon sa tinatawag na pagkaalipin. Alipin saan? Alipin sa kasalanan. Tandaan po ninyo noon, kapag tayo'y gumagawa ng kasalanan, parang wala tayong magawa. Kundi sumunod doon sa kasalanan. Masarap gumawa ng kasalanan. Bakit? Alipin tayo eh. Alipin tayo ng kasalanan. At kapag ang isang tao ay alipin ng kasalanan, gagawa at gagawa siya ng kasalanan. Pero ang Panginoon ay gumawa ng paraan. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak nang sinumang sumampalataya ay hindi na mapahamak. Tandaan po ninyo, kapag tayo po ay alipin, mapapahamak po tayo. Kasi lahat ng kasalanan ay meron pong kabayaran. Ano po? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay po ang isang tao. Kapag hindi niya nakita yung provision, yung proteksyon, yung providence ng Panginoon na kung saan ipinangako sa mga Israelita na sila ay palalayain doon sa mga mananakop. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay pinalaya ng Panginoon. Marami po rito na alipin talaga ng bisyo. Amen? Halos, hindi ka na matulog eh. Pero magdamag, dilat mata mo, magdamag, binubulabog mo kapitbahay. Di ba? Araw-araw, wala nang nangyari sa inyong pamilya, kayong mag-asawa, kundi mag-away. At pagkatapos, nag-away, ng ibang bahay pa. Di ba? Tingnan po ninyo yung mga ganitong mga senaryo sa buhay natin. At yung ayaw mong gawin, yun yung nagagawa mo. Gusto mong gumawa ng mabuti, hindi ka makagawa. Bakit? Kasi alipin tayo ng kasalanan. Pero salamat sa Panginoon. Sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, pinalaya na po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Malaya na po tayo. Kaya nga dito, yung pangako ng Panginoon sa mga Israelo, tingnan nyo yung verse 13, no? Sabi niya, pinalaya ko na kayo kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Alam niyo po ba mula nung nakakilala ko sa Panginoon, wala na akong dapat ikahiya. Bakit? Malaya na ako. Lahat ng mga kahihiyan na ginawa ko noon, kahiya-hiya, karumal-dumal na ginawa ko noon, lahat ng yun,
pinalaya na ako ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa bawat isa rin po sa atin na tumanggap, kumilala kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, lahat po yun ay hinugasan na ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung kasalanan natin noon, ngayon at sa darating na panahon, pinatawad na po tayo ng Panginoon. Kaya nga doon makikita natin, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Malaya na po tayo sa kasalanan. Kaya kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo, alam niyo po ba na hindi mo na gugustuhin gumawa ng kasalanan? Kasi bakit? Kapag nagkakamali ka, naaalala mo ang Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Patuloy nating nararamdaman na every time na nakakagawa tayo ng kasalanan, nasasaktan natin siya. Alam niyo po ba yung awit na ano? And how many times have I broken your heart? Still you forgive, if only I ask. How many times have you heard me pray? Maraming beses tayong nagkakamali. Pero nung tayo ay lumapit, dumalangin, at nagpakumbaba sa Kanya, pinatawad po tayo. At patuloy na pinatatawad sa ating mga kasalanan. Kaya tingnan po ninyo, napakaganda ng pangako. Yung pangako ng Diyos. He never fails. Hindi nagbabago yon. Kahit minsan, tayo po ay bumabagsak sa mga pangako natin. Nangako tayo, Panginoon, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero still, ang Panginoon, kahit na mangako tayo at mag-fail tayo, God never fails. Hindi nagbabago yung pangako ng Diyos. Nananatili po yan. Amen? So tingnan po ninyo, napakaganda. Ito po yung promise na binanggit ni King Solomon. At pagdating po kay Moses, dahil nga po may pangako ang Panginoon, tingnan po ninyo, ano po yung mga pangako pa ng Panginoon. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Tingnan po natin. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 14 ay binanggit din dito sa lahat ng mga tumutupad, nakikinig sa mga utos at sinabi ng Panginoon. Alam niyo po ba na yung ating mga buhay ay kakaiba? Tingnan po natin. Sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14, ano po ang sabi rito? Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Pinakadakila. Kaya tingnan po ninyo, hanggang ngayon, pansinin po ninyo ang Israel, napakaliit na bansa. Meron po bang nakakatalo sa kanila? Meron po ba? Walang nakakatalo sa kanila. Maliit na bansa pero superpower yung kanyang mga mga ginagamit na mas maganda pa po kaysa sa ng US. Mas magaling. Ang liit na bansa lamang yan. So, even sa ating mga buhay, mga magulang, mga minamahal, mga kapatid, kahit na tayo po ay maliit, tandaan po ninyo, ito pong pangako ng Panginoon na sinasabi nito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, pag sinunod natin ang ating Diyos, na totoo hindi Diyos-Diyosan, at hindi rin yung sarili nating Diyos, yung sarili natin, pera, kapangyarihan, katanyagan, hindi yon, kundi yung totoong Diyos. Tingnan po ninyo, tutuparin ang kanyang utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Ibig sabihin, kahit nasaan tayo, alam niyo po ba na ibang-iba po tayo? Merong kaibahan. Bagamat ang Diyos hindi po siya favoritism,
pero meron pong kakaibang nangyayari sa buhay natin. Amen? Tingnan nyo pa. Sabi rito sa verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So marami pong pagpapala. Ano ito? Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Noong unang panahon, ang bukid ay kanilang source of income. Ngayon po, ano po yung source of income natin? Yun ang bukid natin sa kasalukuyan. Kung ano ang yung source of income, pagpapalain ng Diyos yan. Kung susundin natin at tutuparin ang mga utos ng Diyos. Verse 4, pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Sino po rito ang maraming anak? Taas ang kamay. Ako 4. 5. 3. Yung iba, 2. Kasi more than 1 is many. Tama po ba? Kasi sa mathematics yan eh. Sa English, more than 1 is many. Marami. Okay? Pero, tingnan po ninyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Sino po rito maraming alagang hayop? Hindi po mga hayop pa. May mga inaalagaan ba kayong mga hayop? Hindi yung mga hayop na yung hayop, mga alaga. Aso, pusa, ibon, yan. Mga hayop. Okay? Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Tandaan po ninyo yung hapagkainan, hindi ho matutuyuan. Hindi ho mawawalan ng pagkain. Laging merong pagkain sa inyong hapagkainan. Pagpapalain niya kayo ng lahat ng inyong gagawin. So lahat ng gagawin po natin, maniwala po kayo, magtatagumpay po palagi yan kasi be-blessed ng Lord. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Tingnan mo ninyo, hindi naman tayo palaaway, pero kapag may umaway, ipagtatanggol po tayo ng Panginoon. Maniwala po kayo. Kahit sino po yan. Once na inaway ka, at wala kang kasalanan wala kang ginagawang kasalanan, pero kapag ikaw ang may kasalanan, ikaw ang nang-away, pababayaan ka ng Panginoon doon. Tuturuan ka ng Diyos. Pero kapag wala kang kasalanan at inaway ka, yung walang dahilan, pagtatanggol po tayo ng Panginoon. Verse 8, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. So kung saan man tayo naroon at anuman yung pangako ng Panginoon, meron kang pangarap na kung saan dream house. Sino po rito ang nangangarap ng magkaroon ng dream house? Taas po ang kamay. Yan. Sino yung iba, wala kayong dream house? Mangarap po kayo. Tandaan po ninyo, hindi o masamang mangarap. Amen? Mangarap kayo sa malaking Diyos at lakihan na ninyo. Huwag kayong mangarap na maliit. Kasi malaki ang Diyos natin. Amen po ba? Baka mamaya nangangarap kayo. Katiting lang yung pangarap niyo. Huwag kayong mangarap kasi kung ano yung hiningi mo sa Diyos, yun ang ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya lakihan po natin yung pangarap natin. So tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Tingnan po ninyo, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, magiging matatag po tayo. Hindi tayo matitinag. Kasi bakit? Kasama natin ang Diyos. In every decision, in every step, in every yung everyday life, matatag po tayo. Amen? Kapag dumating yung mga pagsubok, hindi ka matitinag. Bakit? Ang Diyos ay kasama natin.
Di ba na-illustrate ko na sa inyo palagi yung panyo? Sino rito nakakita na ng panyo? Taas ang kamay. Oh. Yung iba, hindi pa po ninyo nakita yung panyo? Ha? Na-illustrate ko na, lagi kong in-illustrate yan kahit saan ako pumunta eh. Ang isang tao na talagang yung pundasyon ay ang salita ng Panginoon. Yan. Eto po tayo. Maliit man tayo, pero matatag. Ayan po, ang liit natin, katiting. Pero malaki po ang pundasyon natin. Bagsakan ka ng problema sa taas, nakatayo, sa likod, sa harap. Ulit-ulit po yan. Tingnan nyo, walang tigil ng problema ang dumarating sa atin. Sino po rito, lagi may problema. Matatag po tayo, hindi tayo matitinag. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Ito po tayo. Maliit lang. Ang Israel, ang liit lang po ng Israel. Pero grabe, ang tindi po ng pagsama ng Diyos sa kanila. Walang makatitinag sa kanila. Kasi pangako ng Diyos yan. Ang sabi pa po rito, sa verse, ano na akong verse? 10. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Alam niyo po ba na marami ang makakakita kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin? At talagang, siyempre, mangingilag sila. Ay, iba to. Sinasamahan ng Diyos yan. Tandaan po ninyo kapag kasama natin ng Diyos, sabi ng Bible, if God is with us, who can be against us? Walang pwedeng lumaban sa atin. Why? Ang kalaban nila ay ang Diyos sa buhay natin. Verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo, pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin, dahil dito hindi ko kayo mangungutang, sa halip kayo ang magpapautang sa ibang bansa. Tingnan po ninyo yun. Na dati tayo ang nangungutang, pero darating ang panahon, at kapag sinunod natin ang kanyang utos, hindi na tayo ang mangungutang, kundi tayo na ang magpapautang. Pero yung pautang po natin walang tubo. Amen po ba? Kundi pahiram. Yung pahiram natin, hindi tayo mangungutang. Pangako ng Diyos yan, no? Meron niyo yun? Ganun ang pangako ng Diyos. Kaya nga kung tayo ngayon ay nandun pa sa pagkaalipin ng pagkakautang, tandaan po ninyo sa susunod na panahon, hindi na tayo mangungutang. Tayo na ang magpapautang. Amen? Hello? Ako po may utang. Pero ang Diyos pong magbabayad ng utang ko. Kasi para sa Kanya yan eh. Pero tingnan po ninyo, paano natin masasabing tayo'y aalisin ng Diyos sa pagkaalipin sa utang? Mga kapatid, gagawa ang Panginoon ng paraan. Katulad ng pinangako niya, meron ka pa ay hindi niya hayaan mawala. Kundi doble. Dodoblihin niya. Bago maubos yon, ilalabas mo yung luma at ilalagay mo yung bagong ani. Nakita niyo po ba yung pangako ng Diyos? Ganun ang Panginoon. At sabi pa rito, gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyo mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Tingnan po ninyo, hindi po tayo tagasunod, kundi tayo po ang pinuno. Bagamat tayo po ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating presidente, pero tandaan po ninyo, iba po yung ginagawa ng Panginoon pagdating po sa tinatawag na leadership. Merong kakaibang leadership na ibinibigay na pabor sa bawat isa. Kahit saan ka pumunta, maging yung mga anak po natin, katulad po ng susunod na verse, hindi sila buntot.
kundi sila po ay mga ulo. Anong ibig sabihin nun? Itataas ng Panginoon yung level ng ating katayuan. Amen po ba? Na dati tayo lagi nasa uli. Alam niyo po ba nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon? Sa pamilya po namin, ako po yung pinakalis. Wala akong say. Hindi ako pwedeng mag-suggest. At wala ring boses na pwedeng sabihin. Hindi ako pinapakinggan. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, nagsimula akong maglingkod sa Panginoon, naging lingkod na ako ng Panginoon, naging tagapanguna ako ng Panginoon. Alam niyo po ba sa pamilya po namin? Nung una, pag tumawag ako sa amin, sasabihin sa akin, o ano naman kailangan mo? Ganon ang sagot sa akin. Pero nung ako po ay magsimulang sumampalataya kay Kristo, naputol po yun. Binago ng Panginoon. Nung ako po ay naging pastor, sila na po ang tumatawag sa akin at sinasabi sa akin, Pastor, pag-pray mo si ate mo, Pastor, pag-pray mo yung kapatid mo. Nanay ko tumatawag. Pero noon, grabe, wala akong masay. Kahit kamag-anak namin, lolo, lola, tsuhin, yung mga pinsan, wala akong masabi. Totoo po yan. Binago ng Diyos yung sitwasyon. Magkakaroon po tayo ng kakaibang status. Pero hindi naman sa magmamayabang ka, amen po ba? Kundi ipinagyayabang natin yung ginawa ng Panginoon, hindi tayo. Amen po ba? Wala tayong pwedeng ipagyabang, kundi ipinagmamalaki natin yung ginagawa ng Diyos na maganda sa buhay natin. Kaya mula noon, alam niyo po ba yung ate kong nagsasabi na, ano na naman ang gusto mo? Ano naman ang kailangan mo? Mula noon, hindi na po ganon. Siya na po mismo ang nagsasabi. At minsan, siya pa rin yung mismong nagbibigay sa akin. Wala na akong, hindi naman ako humihingi. Kung saan siya nagbibigay? Sabi niya, bibigyan kita ng love gift. Ito lang nakaraan, binigyan niya ako ng love gift. Hindi ako humihingi. Siya mismo na gano'n kasi nag-uusap-usap lang kami. Ganon ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen po ba? Hello? Kaya po, totoo po yung sinasabi ng Biblia, kung susundin natin at pakikinggan yung mga utos ng ating Panginoon. Sa verse 13, gagawin kayo ng Diyos ninyong na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod, uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinmang sa sinabi ko sa inyo, huwag kayong lili sa kanan o kaliwa, huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan po ninyo, merong babala. Mangyayari ang mga pangako ng Panginoon sa atin, huwag lamang tayong lili sa kaliwa, huwag ang lili sa kanan, huwag tayong tatalikod sa Diyos. Kasi hindi mangyayari yan. Bagamat ang Diyos, kapag nangako siya, nananatili po yun. Hindi nagbabago yun. At tayo lamang po ang nagbabago. Ito po yung pinapaalala ng Diyos sa atin. Huwag tayong lili sa kaliwa, huwag tayong lili sa kanan, kundi straight. Sabihin nyo sa katabi nyo, straight ka lang kapatid. Amen po ba? Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Alam niyo po, pag pinanghawakan mo yan, grabe, talagang malulula ka. At ako po talaga sa totoo lang, ako po ay namamangha sa Panginoon. Namamangha sa Panginoon, bakit? Sa totoo lang, ito lang nakaraan, wala po kaming medyo na nagamit yung ibang mga dun sa pagkuha ko ng sasakyan. At the same time, meron kaming pinuntahan. So hindi kami nakabayad nung December ng bahay. So nagsabi ako doon sa aming kahera, sabi ko, pwede bang sa katapusan na ng January, doblehin na lang namin? Tapos biglang binawi ko, sabi ko, pwede bang, baka 15 na lang. Alam niyo po ba na gumawa ng paraan ng Panginoon? Itong January 15, may ginamit ang Diyos
binigyan po ako ng love gift. Nung buksan po namin tamang-tama doon sa pambayad namin ng 15 January 15. Yung pangako ko, hindi ko alam kung saan ko kukunin. Pero salamat sa Panginoon dahil ng pangako niya. Dahil sabi ko, Lord, 2026, plan. Magmimisyon ako. Kaya po, sinisimulan ko na at kahapon, nasimulan ko na, nagpunta ako dun sa DRT Bulacan, pinrepair po natin yung ating lugar para dun sa leadership camp. So ngayon pa lang, prepare ninyo. Ang ganda po ng lugar. Talagang merong pong doon, merong pong swimming pool, merong parang yung rides, kasi maluwag yung yung lugar. Pwede kang magtatakbo doon, pwede kang mag-fishing. Yan. So, pwede tayong maglitsyon ng tupa kasi maraming tupa. Pero babayaran natin yon. Hindi naman natin kukunin lang yung yung tupa. Amen po, baka mamaya palayasin tayo doon nang wala sa oras. So, sinabi naman nung may-ari ng tupa, pwede po kayong maglitsyon ng tupa, sabi niya. So, yung mga gustong sumama sa leadership camp, prepare po ninyo yung mga sarili nyo at tayo po ay sama-samang mag-aral at patuloy po tayong magpahubog sa Panginoon doon sa leadership camp. Napakaganda po ng place. Ayan, may enjoy po natin, makakapag-relax po kayo. At kung gusto po natin na magtayo ng tent doon, ang gandang magtayo ng tent. Napakalawak ng lugar. Very peaceful. Kaya ngayon pa lang, ini-encourage ko kayo na pag-pray po natin na talagang makasama po tayo doon. So, yun po yung sinimulan ko na po kahapon at nag-minister doon sa mga kapatiran natin doon sa DRT. At mamaya, pagkatapos po nito, takbo ako ng Binalonan. So, para po sa kalaman ng lahat ay tinupad na po ng Panginoon yung bagong sasakyan. At yan po yung ginagamit natin ngayon na Paruot Parini ngayon. Nagsimula na po akong magparuot Parini kahapon. So kanina galing ako sa DRT kasi inantok na ako, hindi na kami umuwi. At 3 o'clock, umalis kami ni Janea doon sa DRT. Nakarating kami rito sa Manila ng 5 o'clock. Yun. So mamaya naman, biyahe pagkatapos nito, 11:30, tapos tayo. At 12 o'clock, takbo ng Binalonan. Hindi ko alam kung anong oras makakauwi. Pero ang kasama kong magmi-mission ngayon ay ang mga ACC. Kasi dahil meron po tayong gagawin doon, kailangan ko po silang kasama. So yun po, purihin ang Panginoon dahil, tingnan nyo, sabi ko 2026, Lord, nawa bago na po yung sasakyan namin. At marami ding mga nagsasuggest na, Pastor, kumuha ka na. At meron po rito, makulit talaga Nangungulit, ang kulit. Pastor, kumuha ka na. Paulit-ulit yun. Pagka naman kausap ko naman yung anak ko tsaka yung misis ko, wag muna. Wag munang kumuha. Pero purihin ng Panginoon nung nagsabi ako sa Panginoon, Lord, ayoko nang matulog uli January 2026 sa kalsada. Lagi ako natutulog sa kalsada pag nasisiraan ako. Kaya sabi ko, Lord, ayoko na matulog. Parang awa niyo na, Panginoon. Kaya tingnan nyo, hindi pa dumating yung 2026, ibinigay ng Panginoon last minute ng December 29. Supposedly, makukuha ko siya dapat ng December 23, pero na ako noon, kala ko hindi natuloy. 23, hindi lumabas. Balik po kayo ng 26. Balik kami ng 26, hindi na naman lumabas. Balik po kayo ng 29. Pagdating ng 29, kinakabahan na naman ako. Lord, baka hindi na naman lumabas. Pagdating ng 29, ibinigay na po ng Panginoon kasi malapit na pong matapos yung December. Tingnan niyo, parang ang ganda ng Panginoon. Kaya ang Diyos, timing palagi. So ngayon po ay, ang bilis po ng biyahe ko, biro nyo, 3 o'clock, 3:21, umalis ako sa DRT, nakarating ako rito, 5:01, nandito na ako sa Manila. Samantalang dati, ang tagal kong makarating dito. Kaya, ang Panginoon, hindi po siya nasisira sa kanyang pangako. Amen po ba? So, tingnan po natin yung Joshua chapter 21, verse 44. Tingnan po ninyo yung sinabi ni Joshua, ng Diyos sa kanila.
Joshua 21, verse 44. Ang sabi po rito, binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Tingnan po ninyo pangako. So ang Diyos ay nagsalita sa mga ninuno ng mga Israelita nung unang panahon. So sabi po rito, binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway sapagkat pinagtagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Verse 45, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambahayan ng Israel. God never fails. Pag nangako ang Diyos sa atin, tutuparin po niya yan. Amen po ba? The peace that passeth through all understanding flow. Lalo na kapag si Christ ay nasa puso po natin. Because Jesus is the Prince of Peace. Tandaan po ninyo kapag tayo sumasampalataya sa ating Panginoon, punong-puno tayo ng kapayapaan. Why? John 14:1, nagsabi si Christ, sabi niya, huwag kayong matakot. Sabi niya, fear not, believe in God, believe also in me. Sabi ni Christ. Kaya sa bawat isa po sa atin, once na sumampalataya tayo kay Christ, pag dumarating yung tinatawag na, minsan may mga agam-agam tayo, minsan may mga bagabag, minsan merong mga takot sa puso, naku, baka mamaya ganito, naku, baka mamaya ganon, ganyan. Ang dami nating nararamdaman. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, fear not. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang matakot kapatid. Manalig ka sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito ay gusto ko pong paunawa po sa atin. Katulad po ng binanggit po rito sa ating binasa. Sa 1 King chapter 8 ay, ito po yung sinabi ni King Solomon sa verse 60 hanggang 61 ng 1 King chapter 8. Mga kapatid, the same with us. Ilagay po natin ito sa ating puso. Itanim natin ito sa ating isipan. Sabi rito, that all the people of the earth may know that the Lord is God. Bawat isa po sa atin, dapat nakikita ang Diyos. At walang ibang Diyos sa lupa. Sabi rito, and there is none else. Walang ibang Diyos. Kaya yung Diyos na nasa atin, na kung saan sinasampalatayanan natin, sinabi ni King Solomon, nung binasbasan niya ang mga Israelita, sabi niya, let your heart therefore be perfect with the Lord our God. Mga kapatid, yung puso natin, be perfect. Pag sinabing perfect, hindi yan hindi yan merong dungis, may batik, may kulang, kundi buo. Ano pong ibig sabihin perfect? Put your trust in God. Holy. Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag mong bigyan ng pansin o bigyang daan ang pag-aalinlangan. Huwag mong bigyan ng daan ang takot. Huwag mong bigyan ng daan ang anumang bagabag sa puso natin. Kundi perfect. Sabi rito, to walk in His statutes, to keep His commandments as at this day. Ngayong araw na ito, pwede po ba nating ipangako sa Diyos? January 2026. January, ano po ngayon? 18, 2026. At this day, pwede po ba natin sabihin sa Panginoon, I trust in you. Amen po ba? Hayaan natin, ibigay po natin yung full trust sa Panginoon. Ipagkatiwala natin kung anumang merong tayong nakikita, may mga sakit yung mga anak natin,
nahihirapan yung mga mahal natin sa buhay, nahihirapan yung mga anak natin, at maging yung lahat ng mga pangangailangan. Tiwala po natin sa Diyos. Hayaan po natin sa oras pong ito, ilagak po natin sa Diyos lahat. Amen po ba? Because God never fail. Lahat ng mga pinangako niya at sinabi niya, He never fails. Kaya kung babalikan po natin ang covenant ng Diyos sa mga Israel, talagang mamamangha po tayo. Until now. Biro nyo, ang ating Panginoong Jesucristo sa John 10:10, naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya yung pangalang Jesus, yung acronym na Jesus, J-E-S-U-S. J, Jesus, is, E, enough, S, to sustain, U, to uphold, S, our soul. Jesus is enough to sustain and uphold our soul. Jesus. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon. This 2026, wag po tayong matakot. Ano man yung mga pangarap natin, go beyond. Yung faith natin, hayaan natin lumagos kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo ito pong sasakyan na kinuha ko, sabi ko, Lord, wala po akong pambayad. Pero dahil meron kang plano 2026, yung faith ko sa iyo, alam kong tatapusin mo yan. Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Amen po ba? So nagpasimula ng mabuti, magandang bagay ang Diyos sa atin, He is able and He is more than willing to complete it. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, wag na tayong mangamba. Put your trust in Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Excited na po ba kayo sa gagawin ng Panginoon sa atin? So wag po kayong lalayo sa kanyang mga pangako. Sundin po natin. Kaya ito pong 2026, alam niyo po ba, sinisikap ko po yung time, yung lahat ng mga pinangako ko na gagawin ko, na kung saan pinlano, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. So sa bawat isa po sa atin, anuman yung mga pinangako natin sa Panginoon, patuloy po nating ipagkatiwala sa Diyos. At nawa itong 2026, patuloy po nating gawin yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Pwede po bang pagtiwalaan mo ang Diyos na nangako sa atin? Amen po ba? So habang inaawit na to, hayaan po natin, let us declare God sa buhay po natin. Patuloy nating isubmit yung sarili natin sa Kanyang ginagawa, yung Kanyang kapamahalaan. So as we sing this song, let us declare it by faith that God will move in our life. Tayo pong lahat ay patuloy na umawit sa Diyos. Jesus is mine.
nation. All is at the rest. I know the author of tomorrow is all that stands. So this is my story. This is my song. And this is my song. Praising my risen King. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay. And let us declare it by faith. I trust in God. I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. Let us put our trust to God who never fails. My Savior. You're the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Christ alone, I place my trust And find my glory in the power of the cross. in every victory, let it be set on me, my source of strength, my source of hope, My source of hope is Christ alone. Kapatid, sa oras na ito, anuman ang iyong kalagayan ngayon, patuloy mong ipagkatiwala sa Diyos na nangako noon sa kanyang bayang pinili. Because He is the God of yesterday, today, and tomorrow. Hindi nagbago ang Diyos. Kung ang Diyos ay nangako noon sa mga Israelita, sa mga unang tao, sa oras na ito, the same with us. Ang pangako ng Diyos ay parehas lamang. Kaya sa oras na ito, kapatid, ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos na pinagmumulan ng kalakasan, pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kaya sa oras pong ito, anuman ang iyong mga naisin, mga pangarap, mga nais gawin this 2026, patuloy mong ipagkatiwala sa Panginoon. Yes, kung merong sakit at karamdaman, kung merong kang nais na idalangin sa Panginoon, na sambitin mo sa Kanya at manalig ka ng buong puso, ang Diyos ay tumutugon sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Kaya mong sa oras na ito, patuloy mong sambitin sa iyong mga labi at sa puso mo'y magtiwala ka. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, nakikiisa ako sa mga panalangin ng iyong mga anak. Because you never fail, God. You never fail. Lord, salamat. Sa iyo po kami, Panginoon, nagtitiwala. Itinitiwala ko po sa iyo ang iyong mga anak. Hayaan mong lalabas sila, Panginoon, sa lugar na ito. Punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kasapatan, Panginoon, katugunan sa kanilang mga, Lord, naisin. Kaya patunayan mo sa kanila, Panginoon, kung paanong si King Solomon ay nagbasbas sa mga Israelita during that time. Lord, ngayon din, Panginoon, hayaan mong basbasan mo ang iyong mga anak na ito. Uuwi sila na punong-puno ng pag-asa. Uuwi sila, Panginoon, na punong-puno ng tagumpay na nagmumula sa iyo. Uuwi sila, Panginoon, na taglay ang mga pangako mo, Panginoon, na tiyak na maaasahan nila.
Kaya salamat, Panginoon, sa iyong provisyon, proteksyon, at ang iyong providence, Panginoon. Salamat, O Diyos, ang iyong pagkalinga. Salamat, O Diyos, patuloy na pinatutunayan mo lamang ang iyong katapatan, na ang iyong pangako noon, ang iyong sinabi noon, ay patuloy na ginagawa mo hanggang sa kasalukuyan, Panginoon, at sa darating pang panahon. Salamat po, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng mataas na papuri, pagsamba sa Diyos na hindi nagbabago, hindi sumisira sa pangako, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pwede po ba nating sabihin, our God is the everlasting God. It's the everlasting God. His promise do not faint. His promise did not fade. His faithfulness don't grow weary. His faithfulness don't grow weary. So I will trust my God. So I will trust my Amen. God. Ngayon po, umagang ito, habang ina-out po natin ang awiting ito, let's continue to declare that God is our everlasting God. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. The strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon our God. You reign forever. Our Lord, our strong God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on the wings like eagle. Minsan mo po natin awitin, ang kalakasan ay magmumula sa ating Panginoon. Strength will rise. The strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. The strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the our God, our reign forever. Our Lord, our strong God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on the wings like eagles. You are the everlasting. You are the God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on the wings like eagles. At ngayon po, dahil ang ating Diyos ay tapat, let's continue to sing. I will trust you, and I will trust you, and I will trust you, and I will trust you. Oh, minsan pa, and I will trust you, and I will trust you, and I will trust you. Sa huling pagkakataon, and I
worship you.